Bumubuhos ang malakas na ulan sa lungsod ng Hiraya. Ang bawat patak na humahampas sa salamin ng mamahaling sasakyan ni Castor Alcaraz ay tila mga martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Malamig ang katad ng upuan sa kanyang likod, isang lamig na hindi kayang pawiin ng nakatodong heater ng sasakyan. Ang mahinang ugong ng makina ay hindi musika sa kanyang pandinig, kundi isang paulit-ulit na paalala ng kanyang pagkabigo. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang piraso ng papel. Hindi ito isang kontrata na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi rin ito isang stock certificate na lalong magpapayaman sa kanya. Ito ay isang medical report, isang hatol. Ang mga salitang nakasulat dito, kahit pamilyar na, ay patuloy pa ring sumasaksak sa kanyang puso. No significant progress. Degenerative. Permanent. Permanent. Permanente. Isang salita na sumisira sa lahat ng bagay na pinaniniwalaan ni Castor. Siya si Castor Alcaraz, isang bilyonaryo, isang taong kayang bilhin ang lahat, kayang bayaran ng pinakamagagaling na doktor sa buong mundo, kayang magpatayo ng sarili niyang ospital kung gugustuhin niya. Ngunit hindi niya kayang bilhin ang paglakad ng kanyang kaisa-isang anak. Sa isang iglap ng galit na hinaluan ng matinding kirot, nilukot niya ang papel sa kanyang kamao. Ang makapal at mamahaling papel ay naging isang walang kwentang bola ng basura. Itinapon niya ito sa sahig ng sasakyan kasama ng iba pang mga pira-pirasong pangarap na matagal na niyang sinukuan. Napatingin siya sa labas. Sa gitna ng rumaragasang trapiko at naguunahang mga busina, ang mundo ay patuloy sa pag-ikot, walang pakialam sa bigat na kanyang dinadala. Ang mga ilaw ng mga gusali ay kumukutitap sa basang kalsada, lumilikha ng isang larawang maganda, sana kung hindi lang basag ang salamin ng kanyang kaluluwa. Umuwi na tayo. Malamig niyang utos sa driver, ang boses ay halos pabulong sa pagod. Ngunit bago pa man makasagot ang driver, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Tok, tok, tok. Isang mahinang katok sa kanyang bintana. Napakunot ang noo ni Castor. Sino ang mangangahas na lumapit sa kanyang sasakyan sa ganitong panahon? Isang pulubi, marahil, o isang batang nagbebenta ng sampagwita. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay, isang senyas na nangangahulugang umalis ka. Ngunit hindi ito umalis. Sa halip, kumatok itong muli. Tok! 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 Mas malinaw, mas may diin. Sa inis, nilingon niya ang bintana. At doon, sa gitna ng buhos ng ulan, nakita niya ang isang mukha. Isang batang lalaki, marahil mga 10 taong gulang. Basang-basa ang buhok na nakadikit sa kanyang noo. Walang sapin ang mga paa na nakatapak sa malamig na semento. Ngunit hindi ang itsura nito ang nakakuha ng atensyon ni Castor. Ito ay ang kanyang mga mata. Hindi ito mga mata ng isang batang namamalimos. Walang awa, walang lungkot. Sa halip, ang mga mata nito ay puno ng isang kakaibang kapanatagan. Isang tingin na tila tumatagos sa makapal na salamin ng bintana. Sa lahat ng pader na itinayo niya sa kanyang paligid at diretsong nakatitig sa kanyang pagkatao. Ibinaba ni Castor ang bintana ng bahagya, sapat lang para marinig ang sasabihin nito. Anong kailangan mo? Tanong niya. Ang boses ay magaspang at walang pasensya. Hindi natinag ang bata sa kanyang tono. Tumingin ito ng diretso sa kanya at sa kabila ng ingay ng ulan at trapiko, ang mga salitang binitawan nito ay malinaw na malinaw. Tila isang bulong na nilikha para lamang sa kanya. Kaya kong palakarin ang anak ninyo. Natigilan si Castor. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Narinig ba niya ng tama? Sa lahat ng biro na maaring ibato sa kanya ng tadhana, ito na yata ang pinakamasakit. Isang batang kalye na nangangako ng isang himalang sinukuan na ng pinakamahuhusay na isipan sa
Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang walang saya, puno ng pangungutya. Umalis ka na, bata. Wala akong panahon para sa mga kalokohan mo. Akmang isasara na niya ang bintana. Nang muling magsalita ang bata, ang boses ay nanatiling kalmado. Hindi po ito kalokohan. May kung anong puwersa sa mga salitang yon na pumigil kay Castor. Ang kanyang daliri ay nanatili sa switch ng bintana. Ang utak niya ay sumisigaw na isa itong scam. Isang modus, isang desperadong bata na nakakita ng pagkakataong makapangloko ng isang mayamang mukhang desperado. Ngunit ang puso niyang pagod na sa pakikinig sa mga doktor na nagsasabing wala na tayong magagawa, ay nakarinig ng isang bagay na matagal na nitong hindi naririnig. Isang salitang kaya. Tinitigan niya ang bata. Tinitigan niya ang mga mata nitong hindi kumukurap. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Nasubukan na niya ang lahat. Nagbayad na siya ng daan-daang milyon. Nakipag-usap na siya sa mga espesyalista mula sa Amerika, Europa, Asia. Lahat sila iisa ang sinabi. Ang batang ito, sa kabilang banda, ay nagsabi ng ibang bagay. Sa isang desisyong hindi pinag-isipan, isang desisyong isinilang mula sa kaibuturan ng kanyang kawalan ng pag-asa, bumaling siya sa kanyang driver. Buksan mo ang pinto. Gulat man, sumunod ang driver. Isang klik ang narinig at ang pinto sa likod ay bahagyang bumukas. Walang pag-aalinlangan, pumasok ang bata sa loob, dala ang amoy ng ulan at kalye sa loob ng sasakyang amoy mamahaling leather. Isinara ang pinto at ang ingay ng mundo sa labas ay muling nawala. Tanging ang tunog na lamang ng kanilang paghinga at ang ritmikong pag-andar ng wiper ang maririnig. Tiningnan ni Castor ang bata. Tahimik lang itong nakaupo. Hindi alintana ang mamahaling interior na binabasa ng kanyang mga damit. Anong pangalan mo? Tanong ni Castor. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Tumingin sa kanya ang bata. Diwa po. Diwa, espirito, kaluluwa. Isang kakaibang pangalan. Diwa, ano? Tanong muli ni Castor. Naghahanap ng apelyido ng isang bagay na makakapitan. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, nanatili lamang itong nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay tila isang malalim na balon na humihila sa kanya. Nagtatanong at sabay na nagbibigay ng isang sagot na hindi pa niya maintindihan. Ang katahimikan sa kwarto ni Liwayway Alcaraz ay may sariling bigat. Ito ay isang katahimikang binubuo ng mga oras na walang katapusan, ng mga librong nabasa na ng paulit-ulit, at ng tanawin sa labas ng bintana, nakabisado na niya ang bawat dahon at sanga. Ang kanyang kwarto ay isang kulungang ginto. Malambot ang kama, mamahalin ang mga kurtina, at ang mga pader ay napipintahan ng kulay na dapat sana ay nagbibigay ng kapayapaan. Ngunit para kay Liwayway, ang mga ito ay pader pa rin. Ang kanyang wheelchair ay nakaparada sa tabi ng bintana, isang permanenteng paalala ng kanyang pagkabilanggo. Mula rito, pinapanood niya ang pagpatak ng ulan, ang pagbagsak nito sa mga dahon ng halaman sa hardin na hindi niya mayapakan. Pagod na siya sa pag-asa. Bawat bagong espesyalista na dinadala ng kanyang ama, bawat bagong miracle drug mula sa ibang bansa, bawat bagong therapy machine, lahat ay nagsisimula sa isang matamis na pangako at nagtatapos sa iisang mapait na katotohanan. Walang nagbabago. Kaya nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ng kanyang ama sa driveway, hindi siya kumilos. Isa na namang araw, isa na namang ulat ng pagkabigo. Maya-maya ay papasok ang kanyang ama. Ang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Sasabing, sinusubukan natin ang lahat, anak. At iiwan siyang muli sa kanyang tahimik na mundo. Ngunit may kakaiba ngayon. Ang mga boses sa ibaba ay mas apurado, mas may tensyon. Narinig niya ang boses ng kanyang ama at isa pang boses
Boses ng isang bata. Manatili ka lang dyan. Narinig niyang utos ng kanyang ama. Napataas ang kilay ni Liwayway. Isang bata? Anong kalokohan na naman ito? Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok si Nurse Alma, ang kanyang private nurse. May ngiti sa labi nito na hindi abot sa mga mata. Liway, ang papa mo? Narito na. At may kasama siya. Sino? Malamig na tanong ni Liwayway, hindi inaalis ang tingin sa bintana. Isang bisita. Alanganing sagot ng nurse. Narinig niya ang mga yabag sa labas ng kanyang pinto. Narinig niya ang pag-uusap. Dito ba ang kwarto niya? Tanong ng boses bata. Oo, pero hayaan muna natin siyang magpahinga. Sagot ng kanyang ama. Ang lamig po dito sa loob ng bahay ninyo, sabi ng bata. Isang simpleng obserbasyon, ngunit tumama ito kay Liwayway. Tama ang bata. Sa kabila ng lahat ng karangyaan. Ang bahay liwanag, ang ngoy niya ansang na ipinangalan sa kanya ng kanyang ina, ay palaging malamig. Ang susunod na narinig ni Liwayway ay ang nagtulak sa kanya sa sukdulan ng kanyang pasensya. Siya ang magpapagaling sa iyo, Liway, sabi ng kanyang ama mula sa labas ng pinto. Ang boses ay puno ng isang desperadong saya. Isang himala. Himala. Ang salitang iyon, isang insulto, isang sampal sa lahat ng sakit at hirap na tiniis niya, isang panloloko, sa isang iglap. Ang kalmadong dagat ng kanyang pagtitimpi ay naging isang nagngangalit na bagyo. Dinampot niya ang makapal na libro sa kanyang kandungan, isang nobela tungkol sa paglalakbay at abentura, at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Blag! Ang malakas na tunog ay nagpatahimik sa lahat. Liwayway! Sigaw ng kanyang ama. Umalis kayo! Hiyaw niya pabalik, ang boses ay basag sa galit at luha. Ayoko ng mga kalokohan mo pa. Lubayan niyo ako. Hindi na muling nagsalita ang kanyang ama. Narinig na lang niya ang mga papalayo nitong yabag. Naiwan siyang humihingal, ang puso ay kumakabog ng mabilis. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ilang minuto ng katahimikan ang lumipas bago isang bagong tunog ang bumarik sa pasilyo, ang matutulis na takong ng sapatos na papalapit. Kilala niya ang tunog na yon. Ang bawat tapak ay may bigat ng awtoridad at siyensya. Si Dr. Victoria Lazaro, ang kanyang physiatrist, ang reyna ng realistic expectations. Castor, ano itong nabalitaan ko? Narinig ni Liwayway ang matigas na boses ng doktora. Nagmumukha kang tanga. Nagpapasok ka ng isang batang kalye sa pamamahay mo at ipinapangalandakan na kaya niyang gumawa ng himala. Victoria, hindi mo naiintindihan. Ang naiintindihan ko ay ang medisina, putol ni Dr. Lazaro. At ang ginagawa mo ay hindi lang irresponsable, ito ay mapanganib. Anong alam ng batang yan sa anatomy? Sa neurology? Baka lalo lang mapahamak si Liwayway sa mga kalokohan niya. Binibigyan niya kami ng pag-asa. Giit ni Castor. Hindi pag-asa ang binibigay niya, Castor, kundi huwad na pag-asa. Mas malaki ang pinsalang maidudulot niyan sa mental state ng anak mo kaysa sa anumang sakit. Ipalalabas mo ang batang iyan o ako mismo ang mag-uulat sa iyo sa medical board para sa kapabayaan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Si Liwayway, na nakikinig sa likod ng pinto, ay hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. May bahagi sa kanya na natutuwa na may kumukontra sa kanyang ama. Ngunit may bahagi rin siyang nasasaktan. Dahil sa huli, ang pinag-aawayan nila ay siya. Ang kanyang katawang lumpo, ang kanyang buhay na wasak. Pagkatapos ng tila walang hanggang paghihintay, narinig niyang muli ang boses ng doktora. Mas malumanay na ngayon, ngunit mas may bigat. Hindi ko hahayaang malagay sa alanganin ng pasyente ko, kahit sa sarili niyang ama. Muling nagkaroon ng mga yabag papalayo. Ang tensyon ay unti-unting nawala.
At ang bigat ng katahimikan ay bumalik sa kanyang silid. Gabi na nang muling pumasok si Nurse Alma para dalhin ang kanyang hapunan. Tahimik lang si Liwayway. "Kumain ka na, Liway," mahinang sabi ng nurse. Napansin ni Liwayway ang hawak nito. Isang maliit na puting bulaklak, marahil ay pinitas lang sa kung saang tabi-tabi. "Ano yan?" tanong niya. Ito ba?" sabi ni Nurse Salma. Inilapag ang bulaklak sa kanyang bedside table. "Iniwan sa labas ng pinto mo kanina, bago sila umalis ni Sir Castor papuntang guest house. Galing doon sa bata." Kay Diwa. Tinitigan ni Liwayway ang bulaklak. Isang hamak na sampagwita. Ang bango nito, kahit mahina, ay tila pumuno sa sterile na hangin ng kanyang silid. Hindi ito tulad ng mga mamahaling rosas o lilis na laging dinadala ng kanyang ama. Ito ay simple, totoo. Bago umalis si Nurse Alma, huminto ito sa may pinto. "Nga pala," sabi nito na may halong pag-aalala. "Narinig ko si Dr. Lazaro kanina bago siya umalis." Tumingin si Liwayway sa nurse, naghihintay. Sabi niya, "Bibigyan kita ng 1 linggo, Castor. 1 linggo para patunayan na hindi baliw ang desisyon mong ito. Pagkatapos niyan, tatawag ako ng pulis." Ang ultimatum ni Dr. Lazaro ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Cator Alcaraz na parang isang bombang may orasan. 1 linggo, 7 araw, 168 oras para patunayan na ang pag-asa na ipinangako ng isang batang kalye ay hindi isang kabaliwan. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang mapanuksong paalala ng kanyang deadline. Pumasok siya sa silid ni Liwayway, kung saan naroon na si Diwa, tahimik na nakaupo sa isang silya malapit sa bintana. Si Liwayway ay nasa kanyang wheelchair, nakatalikod sa kanila. Ang pananahimik nito ay mas matalas pa sa anumang sigaw. "Anong gagawin mo?" tanong ni Castor kay Diwa. Ang boses ay may bahid ng pag-apura. Hindi sumagot si Diwa. Sa halip, lumapit ito sa wheelchair ni Liwayway. Dahan-dahan, itinulak nito ang upuan palapit sa malaking bintanang salamin, kung saan tanaw na tanaw ang hardin. "Anong ginagawa mo?" Iritableng tanong ni Liwayway, ngunit hindi pumalag. "Pakiusap," mahinang sabi ni Diwa. "Ipikit ninyo ang inyong mga mata." "Para saan?" Sarkastikong tugon ni Liwayway. "Anong susunod? Magdarasal tayo na bigla na lang akong tatakbo?" Hindi natinag si Diwa sa pangungutya nito. "Gusto ko lang po na maramdaman ninyo ang sinag ng araw." Natawa ng mapakla si Liwayway. "Nararamdaman ko ang init, bata. Hindi ibig sabihin niyan ay gagaling na ako." "Hindi po ang init sa balat ang ibig kong sabihin," matiyagang paliwanag ni Diwa. "Ang init sa loob. Isipin ninyo na ang bawat sinag ay pumapasok sa inyong mga binti, dumadaloy na parang ilog, at ginigising ang lahat ng natutulog diyan sa loob." Tiningnan ni Castor ang eksena. Walang therapy equipment, walang gamot. Tanging mga salita lamang ng isang bata at ang sikat ng araw. Ito ay isang kabaliwan. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagdududa, may isang bahagi sa kanya na nagmamasid, nag-aabang. Ilang minuto silang nasa ganoong posisyon. Si Liwayway, kahit nakasimangot ay nakapikit. Si Diwa ay tahimik lang sa tabi. At si Castor ay nakatayong tila isang estatwa, pinapanood ang pinakakakaibang therapy session sa kanyang buhay. Nang biglang magsalita si Diwa, hindi ito nakatingin kay Liwayway, kundi kay Castor. Ano po ang paboritong bulaklak ng nanay niya? Ang tanong ay simple, ngunit para kay Castor, ito ay isang bala na tumama sa kanyang dibdib. Natigilan siya. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang nanay ni Liwayway, si Amalia, isang pangalan na matagal na niyang ibinaon. Isang mukha na pilit niyang tinatakpan ng mga alaala ng sakit at pagkawala. Mula nang pumanaw ito, ang pag-uusap tungkol sa kanya
ay naging isang bawal na paksa sa bahay liwanag. Isang paraan, sa akala niya, para protektahan si Liwayway sa kalungkutan o marahil isang paraan para protektahan ang kanyang sarili. Bakit mo na itanong? Nauutal na sagot ni Castor. Gusto ko lang pong magkwento sa kanya, sabi ni Diwa. Ang mga mata ay nakatutok pa rin kay Castor. Tungkol sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya noon. Nakita ni Castor ang bahagyang pagkibot ng balikat ni Liwayway. Nakikinig ito. Naghihintay. Napalunok si Castor. Ang alaala ni Amalia ay isang hardin na matagal na niyang hindi dinidiligan. Ngunit ang isang tanong mula sa isang bata ay biglang nagpabukas sa mga tarangkahan nito. Naglakad siya palapit. Ang mga paa ay tila may sariling bigat. Umupo siya sa kama, kaharap ang kanyang anak. Huminga siya ng malalim. Sampagwita, sabi niya. Ang boses ay halos isang bulong. Mahilig ang mama mo sa sampagwita. Nagsimulang magkwento si Castor. Sa simula ay paunti-unti. Ngunit habang tumatagal, ang mga salita ay dumaloy na parang isang ilog na nakahanap ng daan patungong dagat. Ikinuwento niya kung paano sila unang nagkakilala sa isang lumang hardin sa probinsya. Ikinuwento niya kung paano laging may nakasabit na kwintas ng sampagwita sa salamin ng kanilang unang sasakyan. Ikinuwento niya kung paano, kahit noong nagsisimula pa lang sila at wala pang pera, ay laging may isang maliit na florera ng sampagwita sa kanilang mesa. Hindi niya namalayan ang oras. Ang tanging alam niya ay sa bawat salitang kanyang binibitawan, ang isang bahagi ng yelo sa kanyang puso ay natutunaw. Nang tumingin siya kay Liwayway, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi nito. Hindi ito luha ng galit o ng sakit. Ito ay luha ng pangungulila, ng isang alaalang muling nabuhay. At pagkatapos, isang himala. Isang maliit, halos hindi mahahalata. Ngunit para kay Castor, ito ay kasing lakas ng isang lindol. Ang mga sulok ng labi ni Liwayway ay bahagyang tumaas. Isang nanangiti, isang napakaliit na ngiti. Nang hapong iyon, habang nag-iisa si Liwayway kasama si Diwa, naglakas loob itong magtanong. Ikaw, sabi niya, ang boses ay mahina. Wala ka bang pamilya? Nakita ni Castor na nagmamasid mula sa bahagyang nakaawang na pinto ang pagbabago sa mukha ni Diwa. Ang kapanatagan sa mga mata nito ay napalitan ng isang panandaliang anino ng lungkot. Ngumiti ito, isang ngangiting malungkot, at umiling lang ng dahan-dahan bago ibahin ang usapan. Gabi. Tapos na ang hapunan. Si Liwayway ay mahimbing nang natutulog sa kanyang silid. Bago pumasok sa sarili niyang kwarto, hindi mapigilan ni Castor na silipin ang kanyang anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang maliit na nightlamp. Nilapitan niya ang kama. Maayos ang paghinga nito, payapa ang mukha. Isang itsurang matagal na niyang hindi nakikita. Akmang aalis na siya nang may marinig siyang isang salita mula sa mga labi nito. Isang bulong, halos walang tunog, dala ng isang panaginip. Mama! Natigilan si Castor. Ang isang salita na yon ay isang buto ng pag-asa na itinanim sa tigang na lupa ng kanyang puso. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang nagsisimula itong tumubo. Ang ngiti ni Liwayway at ang salitang mama na narinig niya mula sa panaginip nito ay naging gasolina para kay Castor Alcaraz. Sa sumunod na mga araw, ang bahay liwanag ay nagkaroon ng kakaibang sigla. Hindi na ito ang malamig na mausoleo ng kalungkutan. May maririnig ng mahinang tawanan mula sa silid ni Liwayway, mga kwentuhan na pinangungunahan ng kalmadong boses ni Diwa. Nagsimulang maniwala si Castor.
Ang pagdududa na dating bumabalot sa kanyang isipan ay unti-unting napapalitan ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Pananabik. Bawat araw ay isang bagong kabanata. Bawat maliit na pagbabago kay Liwayway ay isang malaking tagumpay. Ngunit habang ang liwanag ay nagsisimulang pumasok sa kanilang tahanan, sa isang madilim na sulok ng lungsod ng Hiraya, may mga aninong gumagapang. Sa isang maliit at mausok na coffee shop na malayo sa karangyaan ng mundo ni Castor, si Dr. Victoria Lazaro ay humigop sa kanyang kapeng barako. Sa kanyang harapan, isang lalaking may makapal na bigote at mga matang sanay magmasid ang nagbuklat ng isang maliit na notebook. Ano ang kailangan ninyong malaman tungkol sa bata, doktora? Tanong ng lalaki, isang private investigator na nagngangalang Gus. Lahat, mariing sagot ni Doktra. Lazaro inilapag ang tasa sa mesa. Saan siya galing? Sino ang mga magulang niya? Kung may record ba siya sa pulis o sa DSWD? Bawat detalye, Gus. Hindi ako naniniwala sa himala. Naniniwala ako sa mga motibo. At gusto kong malaman kung ano ang motibo ng batang yan. Isang hapon, nasaksihan ni Castor ang isang tagumpay na yumanig sa kanyang mundo. Nasa silid siya ni Liwayway, nagmamasid mula sa isang sulok. Nakaupo si Diwa sa sahig, kaharap ang kanyang anak na nasa wheelchair. Gawin po natin ulit, sabi ni Diwa. Huminga kayo ng malalim. Isipin ninyo ang pinakamasaya ninyong alaala. Hayaan ninyong ang saya na iyon ang magbigay ng lakas sa inyong mga braso. Pagod na ako. Reklamo ni Liwayway, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata na ngayon lang ulit nakita ni Castor. Hindi pa po kayo pagod, mahinahong sabi ni Diwa. Kaya niyo po yan. Nakita ni Castor kung paano ipinikit ni Liwayway ang kanyang mga mata. Nakita niya ang pagigting ng mga kalamnan nito sa braso habang nakahawak ito sa armrest ng wheelchair. Nakita niya ang butil ng pawis na namuo sa noo nito. Ito ay isang laban. Isang laban na hindi na sa pagitan ng kanyang anak at ng sakit nito, kundi sa pagitan ng pag-asa at ng pagsuko. 1, 2. Bilang ni Diwa, 3. Sa ikatlong bilang, gamit ang buong lakas, itinulak ni Liwayway ang kanyang sarili. Ang kanyang katawan ay umangat mula sa pagkakaupo. 1 pulgada, 2 pulgada. Nanginig ang kanyang mga braso. Isang ungol ng hirap ang kumawala sa kanyang mga labi. At pagkatapos, nangyari ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, nagawa ni Liwayway na iangat ang sarili at makaupo sa gilid ng kanyang kama nang walang tulong mula sa kahit kanino. Napasinghap si Castor. Ang kanyang puso ay tumalon sa kanyang lalamunan. Si Nurse Salma, na nasa tabi niya, ay napahawak sa bibig, hindi makapaniwala. Si Liwayway, humihingal at nanginginig, ay napatingin sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay kay Diwa. Isang malawak na ngiti, isang totoong ngiti, ang sumilay sa kanyang mukha. Nagawa ko, sabi niya. Hindi makapaniwala. Hindi na napigilan ni Castor ang sarili. Nilapitan niya ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Magaling, anak! Napakagaling mo! Sa ibabaw ng balikat ni Liwayway, nakita niya si Diwa. Nakangiti lang ng tahimik sa isang tabi. Ang utang na loob na naramdaman ni Castor para sa bata ay hindi masukat. Ang 1 linggong palugit ni Victoria ay malapit nang matapos. At ngayon, mayroon na siyang pruweba. Isang buhay na pruweba. Ngunit ang tagumpay sa umaga ay nagdala ng mga multo sa gabi. Nang gabing iyon, natulog si Castor na may ngiti sa labi. Ngunit ang kanyang pagtulog ay hindi naging mahimbing. Dinala siya ng kanyang panaginip pabalik sa isang madilim at maulang gabi. 5 taon na ang nakalipas. Nasa loob siya ng isang sasakyan, ngunit hindi siya ang nagmamaneho. Ang hangin,
ay amoy alak. Ang bilis ng takbo, isang sigaw. Ang nakakabinging tunog ng nagkikiskisang bakal. Salaming nagkapira-piraso na parang mga bituin. Ang imahe ng isang wasak na kotse sa gitna ng kalsada. Tumakbo siya palapit. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay palakas ng palakas, humahalo sa kanyang mabilis na tibok ng puso. Nakita niya ang mga paramedic. Nakita niya ang isang babaeng duguan at walang buhay. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang maliit na kamay ng bata, nakalawit mula sa bintana ng sira-sirang kotse, walang galaw. Isang kamay. Hindi! Nagising si Castor na sumisigaw. Napaupo siya sa kanyang kama. Ang sutlang kumot ay gusot-gusot sa kanyang paanan. Pawis na pawis ang kanyang noo at mabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Iginala niya ang kanyang paningin. Naroon siya sa kanyang malawak at marangyang silid-tulugan. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa bawang buwan na sumisilip sa siwang ng kurtina. Tahimik. Ligtas, isang masamang panaginip lang. Bulong niya sa sarili, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang mukha. Ngunit ang imahe ng aksidente, ang imahe ng kamay na yon, ay nakatatak sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. 5 taon. 5 taon na siyang hindi dinadalaw ng panaginip na yon. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa kung kailan nagsisimula nang bumalik ang liwanag sa kanyang buhay? Sinubukan niyang iwaksi ito. Isang pagkakataon lamang. Isang masamang panaginip na dulot ng stress. Ngunit bago pa man niya makumbinsi ang sarili, isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng kanyang personal na telepono na nasa bedside table. Kinabahan siya. Walang tumatawag sa kanya sa linyang iyon sa ganoong oras maliban kung ito ay isang emergency. Inabot niya ang telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen at ang kaba sa kanyang dibdib ay naging yelo. Elias Vargas. Sinagot niya ito kaagad. Ano? Matigas niyang tanong. Kuya Castor. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig, halos hindi maintindihan sa takot. Si Elias, ang kanyang pinsan, ang taong minsan niyang itinuring na kapatid. At ngayon ay ang buhay na representasyon ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Huminahon ka, Elias. Anong nangyayari? Utos ni Castor, pilit na pinapanatili ang kontrol sa kanyang boses. May nagpunta dito kanina, sabi ni Elias, humihingal. Isang lalaki. Nagtatanong siya tungkol sa aksidente. Ang mga salita ay tumusok kay Castor na parang mga bubog. Anong aksidente? Pagmamaang-maangan niya, kahit alam na alam niya ang tinutukoy nito. Alam mo kung ano, kuya, yung aksidente, 5 taon na ang nakalipas. Napapikit si Castor. Ang panaginip, ang tawag na ito. Hindi ito pagkakataon. Sino siya? Anong sinabi mo? Mabilis na tanong ni Castor. Hindi ko alam. Mukhang investigador. Sabi ko, wala akong alam, kuya. Tulad ng sinabi mo. Pero may litrato siyang dala. Litrato ng kotse. Litrato niya. Ang huling salita ay halos pabulong. Wala kang sasabihin kahit kanino. Naiintindihan mo? Mariing utos ni Castor. Huwag kang makikipag-usap. Manatili ka lang sa loob ng bahay. Ako na ang bahala dito. Ibinaba niya ang tawag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. May gumagalaw. May naghahanap. Pagkatapos ng 5 taon ng katahimikan, may isang taong muling binubuklat ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. At nangyari ito, eksakto nang dumating si Diwa sa buhay nila. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa isang malinis at maliwanag na opisina, nakaupo si Dr. Victoria Lazaro sa likod ng kanyang mesa, ang liwanag mula sa desk lamp
ang tanging ilaw sa silid. Hinihintay niya ang isang tawag at nang tumunog ang kanyang telepono, sinagot niya ito bago pa man ito magring ng 2 beses. "Gus," sabi niya. "May nahanap po ako, doktora," sabi ng boses ng investigador. Isang police report. 5 taon na ang nakalipas. Isang car crash sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Isang babae namatay on the spot at may isang batang lalaki na survivor. Napaayos ng upo si Dr. Lazaro. Ang pangalan na ng bata? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya na tila binabasa muli ng investigador ang kanyang mga tala. "Iyon na nga po ang problema, doktora," sabi ni Gus. Ayon sa report, ang pangalan ng batang na-rescue ay Angelo Reyes. Napakunot ang noo ni Dr. Lazaro. "Angelo, sigurado ka? Ang pangalan ng bata ay Diwa." "Sigurado po, doktora. Nakalagay dito, Angelo. Hindi tugma ang pangalan," sabi ng investigador. "Pero sigurado ako, siya ang batang nasa lumang litrato mula sa police file. Walang duda." Ang mga sumunod na araw para kay Liwayway Alcaraz ay parang paggising mula sa isang napakahabang panaginip na kulay abo. Ang dating katahimikan sa kanyang silid na dati puno ng bigat at pag-iisa ay napalitan ng mga tunog na halos nalimutan na niya. Ang mahinang halakhak na kumakawala sa kanyang mga labi, ang tunog ng Crayola sa papel, ang kalmadong boses ni Diwa na nagkukwento. Ang batang lalaki ay naging kanyang anino, ang kanyang kasama sa mga oras na dati nilalamon siya ng 4 na sulok ng kwarto. Hindi siya tinatrato ni Diwa na parang isang pasyenteng may sakit. Tinatrato siya nito na parang isang kaibigan. Isang hapon, habang ang ginintuang sinag ng araw ay pumapasok sa bintana, inabutan siya ni Diwa ng isang malinis na papel at isang kahon ng Crayola. "Ano't gagawin natin dyan?" tanong ni Liwayway, nakataas ang isang kilay. "Iguhit po natin kung saan ninyo gustong pumunta," simpleng sagot ni Diwa. "Kung sakali lang pong bigla kayong makalakad ngayon, saan po ang una ninyong pupuntahan?" Natigilan si Liwayway, isang tanong na matagal na niyang hindi tinanong sa sarili dahil sa sakit na dulot nito. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, ang tanong ay hindi nagdulot ng kirot, kundi ng isang kislap ng pananabik. Kumuha siya ng isang asul na Crayola. Sa dagat, bulong niya, at nagsimula silang gumuhit. Si Liwayway, gamit ang kanyang mga kamay, at si Diwa, na naglalarawan gamit ang mga salita. Iginuhit nila ang bughaw na tubig, ang puting buhangin, ang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Iginuhit ni Liwayway ang sarili niya. Isang maliit na figura na nakatayo. Ang mga paa ay nakabaon sa buhangin, ang buhok ay nililipad ng hangin. Sa tabi niya, iginuhit niya ang isang batang lalaki na nagpapalipad ng saranggola. Hindi ito isang obra maestra, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang larawan sa buong mundo. Dahil ito ay isang larawan ng isang pangarap na dati akala niya ay patay na. "Ngayon po," sabi ni Diwa nang matapos sila, itinabi ang kanilang ginuhit. "Pumunta po tayo doon." "Ano?" Natawa si Liwayway. "Paano?" "Sa isip po muna," sabi ni Diwa. Ang mga mata ay seryoso. "Ang katawan po natin. Minsan, sinusunod lang niya kung saan gustong pumunta ng ating isip. Pakiusap, ipikit ninyo ang inyong mga mata." Nag-alinlangan si Liwayway, ngunit sumunod din. Ang tiwala niya sa bata ay lumago sa mga nagdaang araw, isang maliit na halaman na unti-unting sumisibol. "Huminga po kayo ng malalim," bulong ni Diwa. "Isipin ninyo na kayo po ay isang malaking puno. Mula sa inyong likod, pababa sa inyong mga hita, hanggang sa inyong mga binti. Isipin ninyo na may mga ugat na tumutubo, mga ugat na humahanap ng lupa, mga ugat na gustong kumapit, na gustong tumayo.
Sinunod ni Liwayway ang bawat salita. Ginamit niya ang kanyang imahinasyon. Naramdaman niya ang init ng araw mula sa bintana at inisip na ito ang enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ngayon, patuloy ni Diwa, ang boses ay tila isang mahinang himig. Ipunin ninyo ang lahat ng lakas, lahat ng alaala, lahat ng pangarap, at ipadala ninyo sa dulo ng inyong mga paa. Huwag ninyong pilitin, damhin ninyo lang, damhin ninyo ang pagdaloy. Katahimikan, tanging ang mahinang pag-aspas ng mga dahon sa labas at ang tunog ng kanilang paghinga ang maririnig. Nakapikit si Liwayway, ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa kanyang mga binti, ang mga traidor, na bahagi ng kanyang katawan na matagal na niyang isinumpa. Walang nangyayari, ang dati pamamanhid, ang dati katahimikan, susuko na sana siya. Sasabihin na sana niyang, wala Diwa, wala talaga. Nang bigla, may naramdaman siya. Isang bagay na napakaliit, napakahina, na sa simula'y inakala niyang imahinasyon lang. Isang kiliti, isang kuryente, isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng 3 taon, sa dulo ng kanyang kanang paa, sa kanyang hinlalaki, parang libo-libong maliliit na langgam na biglang gumapang sa ilalim ng kanyang balat. Napamulat siya ng mga mata. Nanlaki ang mga ito sa gulat. Totoo ba ito? O nababaliw na siya? Sinubukan niyang muli, ipininikit ang mga mata, nag-concentrate. At heto na naman, mas malinaw ngayon, isang kislap ng pakiramdam sa isang madilim na karagatan ng pamamanhid. Isang sigaw, ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi sigaw ng sakit o takot, isang sigaw ng purong pagkabigla. Ah! Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Castor na parang isang bagyo. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa likod niya ay si Nurse Alma, namumutla. Anak, anong nangyari? Anong ginawa mo sa kanya? Baling ni Castor kay Diwa, ang takot ay nagiging galit. Ngunit hindi sila pinansin ni Liwayway. Nakatitig lang siya sa kanyang mga paa na nababalutan ng kumot. Ang mga luha ay bumalong sa kanyang mga mata at sunod-sunod na pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Tumingin siya sa kanyang ama. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang basang mukha. Isang ngiti na puno ng himala. Naramdaman ko, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Papa, naramdaman ko ang mga daliri ko sa paa. Natigilan si Castor. Si Nurse Alma ay napahawak sa kanyang dibdib. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid na yon. Ang mga salitang binitawan ni Liwayway ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Castor sa buong buhay niya. Sa gitna ng kanilang pagbubunyi, ng kanilang mga luha, at ng mahigpit na yakap ni Castor sa kanyang anak, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Dr. Victoria Lazaro. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang manipis na brown folder. Hawak na tila isa itong armas. Hindi niya pinansin ang nagagalak na eksena sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Castor, sabi niya. Ang boses ay matigas at may awtoridad na pumutol sa masayang sandali. Kailangan nating mag-usap. Tumingin si Castor sa kanya. Ang nangiti ay hindi pa nawawala sa kanyang labi. Victoria, may magandang balita. Hindi ito makapaghihintay. Putol ni Dr. Lazaro. Itinaas ng bahagya ang folder na hawak. Ang kanyang tingin ay matalim. Ngayon din, ang opisina ni Castor Alcaraz ay ang kanyang kaharian. Ang mga pader ay gawa sa matibay na nara. Ang mesa ay gawa sa solidong mahogany. At ang hangin ay amoy tagumpay at kapangyarihan. Dito, siya ang hari. Siya ang gumagawa ng mga patakaran. Ngunit sa pagpasok ni Dr. Victoria Lazaro, dala ang kanyang manipis na brown folder, naramdaman ni Castor
na ang kanyang kaharian ay biglang naging isang marupok na hawla. Iniwan niya si Liwayway sa pangangalaga ni Nurse Salma. Ang matamis na tagumpay kanina ay naging abo sa kanyang dila. Pagsara niya ng pinto ng opisina, ang katahimikan ay mabigat at puno ng hindi sinasabing mga salita. Victoria, kung ito ay tungkol pa rin sa ultimatum mo, hindi na ito tungkol doon. Putol ni Dr. Lazaro, inilapag ang folder sa makintab na ibabaw ng mesa. Ang tunog ay tila isang putok ng baril sa kanilang katahimikan. Tapos na ang isang linggo, Castor. At gaya ng sinabi ko, gumawa ako ng sarili kong pagsisiyasat. Umupo si Castor sa kanyang malaking leather na upuan. Pilit na ipinapakita ang awtoridad na hindi na niya nararamdaman. At ano ang nahanap ng iyong investigador? Na ang bata ay mahirap? Na nakatira siya sa kalye? Alam ko na ang lahat ng iyan. Hindi na tinag si Dr. Lazaro. Binuksan niya ang folder. Oo, nalaman namin iyon. Ngunit may mas malalim pa kaming nakita. Isang bagay na itinatago niya. Isang bagay na sa tingin ko ay itinatago mo rin. Kinuha niya ang isang papel mula sa folder. Isang kopya ng ulat ng pulisya. Itinulak niya ito sa ibabaw ng mesa papunta kay Castor. 5 taon na ang nakalipas. Simula ni Dr. Lazaro, ang boses ay tila isang siruhano na nagpapaliwanag ng isang diagnosis. Nagkaroon ng isang malubhang aksidente sa NLEX. Isang kotse ang nawalan ng kontrol at bumangga sa isang puno. Ang driver, isang babae, ay dead on arrival. Ang bawat salita ay isang dagok sa dibdib ni Castor. Ang panaginip, ang tawag ni Elias, ang malamig na pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang batok. Anong kinalaman niyan sa amin? Pilit niyang tanong. May isang pasahero. Patuloy ni Dr. Lazaro, hindi pinapansin ang kanyang tanong. Isang batang lalaki. Nag-iisang nakaligtas. Milagrosong nakaligtas na may kaunting galos lang. Tumingin si Castor sa report. Ang mga letra ay tila lumalangoy sa kanyang paningin. Ngunit isang pangalan ang malinaw na malinaw. Angelo Reyes. Angelo, sabi ni Castor, at isang maliit na bahagi sa kanya ang nakahinga ng maluwag. Hindi diwa ang pangalan niya. Nakikita mo? Nagkakamali ka. Talaga ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Dr. Lazaro. May kinuha siyang isa pang bagay mula sa folder, isang litrato. Kupas, medyo malabo, kinunan sa gabi. Inilapag niya ito sa tabi ng police report. Ito ay isang litrato ng isang batang lalaki na nakaupo sa likod ng ambulansya, nababalutan ng kumot. Ang mukha ay puno ng dumi at takot. Sa likod niya ay ang anino ng isang wasak na kotse. Pinagmasdan ni Castor ang litrato, ang buhok, ang hugis ng mukha. At pagkatapos, ang mga mata. Ang mga matang yon. Ang mga mata na puno ng isang kakaibang kapanatagan kahit sa gitna ng takot. Ang mga mata na tumago sa salamin ng kanyang sasakyan noong maulang gabi. Ang mga mata na nagdala ng pag-asa sa kanyang anak. Ang mga mata ni Diwa. Ang hangin ay tuluyang naubos sa kanyang baga. Ang opisina ay nagsimulang umikot. Ang multo mula sa kanyang panaginip ay hindi na isang anino lamang. Ito ay may mukha. Ito ay may pangalan. At ito ay nakatira sa ilalim ng kanyang bubong. Lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong sa isang nakakakilabot na larawan. Ang aksidente. Ang pagtatakip niya sa kasalanan ni Elias. Ang biglaang pagdating ng isang batang lalaki na may kakayahang magpagaling. Ang paggaling ni Liwayway. Narinig niya ang boses ni Dr. Lazaro na tila nagmumula sa malayo, isang tinig ng hatol. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Hindi ko alam kung paano kanya natunton. Pero isang bagay ang sigurado, Castor, sabi ng doktora. Ang bawat salita
ay may bigat ng isang bato. Hindi siya naparito para magpagaling, naparito siya para maghiganti. Paghihiganti. Ang salita ay sumabog sa isipan ni Castor. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng himala, ay biglang nabalutan ng isang madilim na motibo. Niloloko ba siya? Ginagamit ba ang kanyang anak sa isang masalimuot na plano ng paghihiganti? Hindi na siya nakapagsalita. Itinulak niya ang kanyang upuan at tumakbo palabas ng opisina. Ang mga binti niya'y halos hindi siya kayang dalhin. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang makita ang bata. Tumakbo siya palabas, patungo sa hardin. Ang sikat ng araw ay tila nakakasilaw. Ang halimuyak ng mga bulaklak ay tila nakakasulasok. Mula sa malayo, narinig niya ang isang tunog na dapat sana'y magbibigay sa kanya ng saya. Ngunit ngayon ay nagdulot ng kilabot sa kanyang puso. Ang tawa ni Liwayway. At doon, sa gitna ng luntiang damuhan, nakita niya sila. Si Liwayway ay nasa kanyang wheelchair, masaya ang muka, nakatingala sa kalangitan. At sa tabi niya, nakaluhod si Diwa, itinuturo ang isang paru-paro na dumapo sa isang rosas. Isang perpektong larawan ng kawalang malay at pag-asa. Ngunit hindi na yon ang nakikita ni Castor. Tumingin siya kay Diwa. At sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang batang anghel na sugo ng langit. Ang nakita niya ay ang batang lalaki sa luma at malabong litrato. Ang nakita niya ay ang nakaligtas. Ang nakita niya ay ang multo ng kanyang kasalanan. Diwa, tawag niya. Ang boses ay garalgal. Lumingon ang bata. Isang ngiti ang nasa labi. Sir Castor! Ngunit ang nangiti nito ay nawala nang makita ang itsura sa mukha ni Castor. Tumakbo si Castor palapit. Ang bawat hakbang ay tila 1 milya. Huminto siya sa harapan ng bata. Nanginginig. Humihingal. Papa, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Liwayway. Hindi niya pinansin ang kanyang anak. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga balikat ni Diwa. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa manipis na damit nito. Tinitigan niya ito sa mata, naghahanap ng kasagutan, naghahanap ng kasinungalingan. Sino ka? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig at basag. Sino ka ba talaga? Ang mga mata ni Diwa ay hindi umiwas. Walang takot, walang gulat. Tanging isang malalim at nakakakilabot na pagkaalam. Tumingin ito nang diretso sa naghihirap na kaluluwa ni Castor at nagsalita sa isang boses na kalmado. Ngunit mas matalas pa sa anumang patalim. Alam niyo po kung sino ako. Ang mga salitang iyon, alam niyo po kung sino ako, ay humiwa sa hangin at tumusok sa puso ni Liwayway. Hindi niya naintindihan ang kahulugan nito, ngunit naramdaman niya ang bigat. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Ang pagkalito ay naging purong takot. At ang takot ay mabilis na naging isang nag-aapoy na galit. Papa? Muli niyang tanong. Ang boses ay isa ng pakiusap. Anong nangyayari? Binitiwan ni Castor ang pagkakahawak kay Diwa na parang napaso. Itinulak niya ito palayo. Sinungaling, sabi ni Castor. Ang bawat salita ay puno ng lason. Isang manloloko. Papa, tama na. Sigaw ni Liwayway, sinusubukang patakbuhin ang kanyang wheelchair palapit, ngunit ang mga gulong ay tila bumaon sa damuhan. Nasasaktan siya. Hinila ni Castor si Diwa sa braso. Kinaladkad palayo sa hardin, pabalik sa loob ng bahay. Si Diwa ay hindi pumalag. Hindi ito umiyak, nakayuko lang ito. Ang maliit na katawan ay tila isang basahan na kinaladkad ng isang bagyo. Lumabas ka sa bahay ko! Narinig ni Liwayway ang sigaw ng kanyang ama mula sa loob. Hayop ka! Ginamit mo ang anak ko! Sinundan sila ni Liwayway hanggang sa makarating siya sa pintuan. Mula roon, nasaksihan niya ang isang eksenang habambuhay
na masusunog sa kanyang alaala. Dinumukot ng kanyang ama ang wallet nito. Kumuha ito ng isang makapal na bungkos ng pera, libu-libong piso, at ibinato sa sahig, sa paanan ni Diwa. Ang mga papel na pera ay kumalat na parang mga tuyong dahon. "Iyan ba ang gusto mo?" sigaw ni Castor. Ang mukha ay namumula sa galit. "Pera? Sige, kunin mo. Kunin mo lahat. Sabihin mo kung magkano ang halaga ng panloloko mo. Babayaran kita. Bayaran kita para maglaho ka na sa buhay namin." Ito ay higit pa sa isang sigaw. Ito ay isang pagwasak. Ang kanyang ama, ang lalaking nagturo sa kanya ng lahat, ay winawasak ang isang batang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Si Diwa ay dahan-dahang tumingala. Tinitigan nito ang pera sa sahig. Pagkatapos ay tumingin ito kay Castor. May lungkot sa mga mata nito, ngunit walang galit. Isang malalim na awa. Dahan-dahan itong umiling. Hindi nito pinulot ang pera. Sa halip tumalikod ito at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay tahimik at mabigat. Ang pananahimik na yon, ang pagtanggi na yon, ay tila lalong nagpasiklab sa galit ni Castor. Para kay Liwayway, ang bawat hakbang ni Diwa palayo ay parang isang piraso ng kanyang puso na tinatanggal. Ang pag-asa, ang pangarap, ang pakiramdam sa kanyang mga daliri. Lahat ay naglalakad palayo, palabas ng pinto. "Diwa, huwag!" sigaw niya. Ang boses ay gasag. "Sandali!" Sinubukan niyang habulin, ngunit ang kanyang mga kamay ay walang lakas. "Papa, pakiusap!" Lumingon siya sa kanyang ama. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Pigilan mo siya. Hindi ko maintindihan, pero pakiusap. Huwag mong hayaang umalis si Diwa." Tumingin sa kanya si Castor, ngunit ang mga mata nito ay blanko. Tila hindi siya nakikita. Tila ang nakikita lang nito ay ang multo ng isang kasalanang siya lang ang nakakaalam. "Wala kang alam, Liwayway," sigaw nito pabalik. Ang mga salita ay isang pader na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. "Wala kang alam sa lahat." Nang makalabas si Diwa, isinara ni Castor ang malaking pinto na gawa sa nara. Ang malakas na tunog ng pagsara, isang blag na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, ay ang tunog ng isang hatol. Ang tunog ng pagsasara, hindi lang ng pinto, kundi ng lahat ng bintana ng pag-asa na kasisimula palang bumukas sa kanyang puso. Naiwan si Liwayway sa gitna ng sala, nakatingin sa nakasarang pinto. Ang pera ay nakakalat pa rin sa sahig, isang maruming paalala ng nangyari. "Papa," bulong niya, "buksan mo, pabalikin mo siya." Ngunit ang kanyang ama ay nakatalikod na, naglalakad palayo, paakyat sa hagdanan, iniwan siyang mag-isa sa lumalamig na sala. Doon, sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ito. O mas tamang sabihin, naramdaman niya ang pagkawala nito, ang kiliti, ang kuryente, ang tila mga langgam na gumagapang sa kanyang mga daliri sa paa. Wala na, nawala na ang lahat. Ang natira na lang ay ang pamilyar at malamig na pamamanhid. Ang walang buhay na pakiramdam ng kanyang mga binti. Tila isang ilaw na biglang pinundir. Inilagay niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at humagulgol. Isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sakit ng pagkabigo ay mas matindi ng 1,000 beses kaysa sa sakit ng walang pag-asa. Dahil ang walang pag-asa ay isang tahimik na kadiliman. Ngunit ang pagkabigo ay ang maranasan ng liwanag at pagkatapos ay muling itapon pabalik sa mas madilim pang gabi. Tumingin siya sa kanyang mga binti, sa mga inutil na bahagi ng kanyang katawan na sandaling nangarap na muling makagalaw. Tumingin siya sa nakasarang pinto kung saan huling dumaan ang kanyang pag-asa. At sa gitna ng kanyang pagkasira, isang mapait na kaisipan
Ang namuo sa kanyang isip, isang panalangin na kabaligtaran ng lahat ng kanyang mga dalangin. Sana, bulong niya sa sarili, ang bawat salita ay isang patak ng lason. Sana hindi na lang ako nagkaroon ng pag-asa. Ang hagulgol ni Liwayway ay umakyat sa hagdanan. Tumagos sa makapal na pinto ng opisina ni Castor at sinaksak siya sa bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Isinara niya ang pinto, ngunit hindi nito mapigilan ang tunog. Bawat hikbi ng kanyang anak ay isang akusasyon. Bawat patak ng luha nito ay isang patunay ng kanyang pinakabagong kabiguan. Hindi niya ito magawang harapin. Hindi niya kayang makita ang mga matang iyon na puno ng pag-asang siya mismo ang nagbigay at siya rin mismo ang pumatay. Sa halip, tumalikod siya at nagtungo sa kanyang bar. Kumuha siya ng isang bote ng pinakamahal na brandy, isang inuming para lang dapat sa pagdiriwang. Ngunit ngayon, gagamitin niya ito para sa paglimot. Nagsalin siya sa isang baso, hindi na nilagyan ng yelo, at ininom ito ng isang lagok. Ang init na gumuhit sa kanyang lalamunan ay hindi sapat para pawiin ang lamig ng kanyang pagkakasala. Nagsalin siyang muli. At muli, ang mga anino sa kanyang opisina ay nagsimulang gumalaw. Ang mukha ni Diwa, kalmado at mapanghusga, ay lumitaw sa bawat sulok. Ang mukha ni Liwayway wasak at puno ng sakit ay nakatitig sa kanya mula sa mga walang laman na portrait frame. Sa bawat lagok, ang kanyang kalungkutan ay nagiging galit. Galit sa sarili, galit sa sitwasyon, at isang galit na desperadong naghahanap ng mapagbabalingan. May isang tao siyang dapat sisihin bukod sa sarili. Ang simula ng lahat ng ito, kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Lasing, nanginginig sa galit, at walang direksyon. Maliban sa isa, lumabas siya ng bahay. Hindi niya pinansin ang mga tingin ng mga kasambahay. Dumiretso siya sa garahe at pinaharurot ang kanyang sasakyan palabas. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang patutunguhan niya, isang maliit ngunit magandang bahay sa isang tahimik na subdivision. Isang bahay na binili niya. Isang bahay na nagsisilbing kulungan para sa kanyang pinakamadilim na sikreto. Ang bahay ni Elias Vargas. Malakas niyang kinalampag ang pinto. Walang pakialam kung anong oras na. Elias, buksan mo to. Alam kong nandyan ka. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Elias, mas payat, mas mukhang matanda kaysa sa edad nito, ang mga mata ay laging tila natatakot. Ay napatingin sa kanya ng may gulat. Ang amoy ng alak mula kay Castor ay agad na kumalat sa hangin. Kuya Castor, anong... Tinulak siya ni Castor papasok at isinara ang pinto. Dahil sa'yo to, sabi ni Castor. Itinuro ang nanginginig na pinsan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Anong ibig mong sabihin, kuya? Takot na tanong ni Elias. Umatras. Ang batang nakaligtas. Bumalik siya. Sigaw ni Castor. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Nahanap niya kami at sinira niya ang lahat. Ang mukha ni Elias ay biglang namutla na parang papel. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang pamilyar na pangingilabot na 5 taon na nitong dinadala. Hindi. Oo, Elias. At kasalanan mo to? Kung hindi ka lang sana naglasing nung gabing iyon. Ang akusasyon ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Elias mula sa kanyang pagkakatulog. Bigla, ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng pait. Ako lang ba talaga, kuya? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig ngunit may bagong lakas. Ako lang ba ang may kasalanan? Oo, ikaw ang nagmamaneho. Pero uminom din ako dahil sa'yo, ganti ni Elias. Dahil sa pressure na binibigay mo sa kumpanya. Dahil sa mga problemang ikaw mismo ang gumawa. Uminom ako, oo, 2 bote.
Akala ko kaya ko. Isang pagkakamali, kuya. Isang pagkakamali na handa ko sanang harapin. Humakbang si Elias palapit. Sa unang pagkakataon ay hindi na ito umatras. Handa akong tumawag ng pulis noon. Handa akong aminin ang lahat. Handa akong makulong. Pero sino ang pumigil sa akin? Sigaw niya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Sino ang nagsabi na, ako na ang bahala? Sino ang tumawag sa kanyang mga abogadong mayayaman? Sino ang nagbayad sa mga pulis para baguhin ang report? Sino ang gumawa ng kwento na hit and run daw ang nangyari? Sino? Kuya. Ang bawat tanong ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Castor. Ikaw. Humagulgol si Elias. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ikaw ang gumawa sa akin nito. Ikaw ang nagbaon sa akin sa kasalanang ito habang buhay. Ginawa mo akong isang duwag na nabubuhay sa perang galing sa'yo. Sinira mo ang pamilya ng batang iyon. Pero sinira mo rin ako. Natigilan si Castor. Ang lahat ng galit, ang lahat ng alak ay biglang nawala. Ang natira na lang ay ang hubad at nakakasuklam na katotohanan. Hindi lang niya tinakpan ng isang krimen. Siya ang utak nito. Dahan-dahan siyang umatras, papalayo kay Elias, papalayo sa katotohanang isinasampal nito sa kanya. Napasandal siya sa pader ng pasilyo. Sa kanyang harapan, may isang malaking salamin na may gintong kwadro. Tumingin siya sa salamin at nakita ang kanyang refleksyon. Hindi niya nakita ang bilyonaryong si Castor Alcaraz, ang henyo sa negosyo, ang haligi ng industriya. Ang nakita niya ay isang halimaw, isang lalaking puno ng pagmamataas na handang yurakan ang lahat para protektahan ang kanyang pangalan. Isang duwag na nagtago sa likod ng kanyang pera. Ang mukha ng isang taong sumira, hindi lang ng isang buhay, kundi ng napakaraming buhay, kay Diwa, sa ina nito, kay Elias, at higit sa lahat, sa kanyang sariling anak. Isang ungol ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang ungol ng sukdulang pagkamuhi sa sarili. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamao at buong lakas na sinuntok ang salamin. Crack! Ang tunog ng nabasag na salamin ay sumabog sa buong bahay. Ang kanyang refleksyon ay nagkawatak-watak sa libo-libong piraso. Ang sakit na gumapang sa kanyang mga buko, ang dugo na nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga sugat ay walang-wala kumpara sa sakit sa loob niya. Nakatitig siya sa kanyang duguang kamay. Ang dugong iyon, ito ang unang beses na nagbayad siya ng isang bagay na totoo para sa kanyang kasalanan. Nang walang sinasabi, tumalikod siya at iniwan si Elias na umiiyak sa sahig. Naglakad siya palabas, pumasok sa kanyang sasakyan at nagmaneho pa uwi. Hindi na siya lasing. Ang kanyang isip ay napakalinaw. Isang kalinawan na nakakakilabot. Alam na niya ang dapat gawin. Ang lahat ng kasinungalingang itinayo niya para protektahan si Liwayway ay ang mismong bagay na unti-unting pumapatay dito. May isang paraan na lang para itama ang lahat. Isang paraan na lang para subukang buuin muli ang mga buhay na winasak niya. Ang katotohanan. Pagdating niya sa bahay, dumiretso siya sa itaas. Hindi siya nagpunas ng dugo sa kanyang kamay. Huminto siya sa harap ng pinto ng silid ni Liwayway. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Naabutan niya si Liwayway na gising pa, nakaupo sa kanyang wheelchair sa tabi ng bintana, tahimik na nakatingin sa kadiliman sa labas. Hindi ito lumingon. Naglakad si Castor palapit. Ang bawat hakbang ay isang pag-amin ng pagkakasala. Tumayo siya sa likod ng kanyang anak. Anak, sabi niya. Ang boses ay kalmado, walang emosyon, at puno ng isang nakapirming desisyon. May kailangan kang malaman. Nilingon siya ni Liwayway. Ang mga mata ay namumugto at walang buhay.
ang buong katotohanan. Kasyong, tumayo si Castor sa likod ng wheelchair ng kanyang anak. Ang dugo mula sa kanyang kamao ay tumutulo sa mamahaling Persian rug. Bawat patak ay tila isang butil sa isang orasan, nagbibilang ng mga huling sandali ng kanyang buhay na binuo sa kasinungalingan. Si Liwayway ay lumingon. Ang mga mata nito ay isang basyong larangan. Matapos ang isang digmaan, nakita nito ang dugo sa kanyang kamay, ngunit wala itong reaksyon. Tila manhid na ito sa anumang sakit, pisikal man o emosyonal. Huminga ng malalim si Castor. Hindi isang sakit ang dahilan kung bakit ka nagkaganyan, Liwayway. Ang mga salita ay lumabas na parang mga basag na salamin. Ito ay isang sumpa. Isang sumpa na ako ang may dala. At nagsimula siyang magkwento. Hindi niya ito pinaganda. Hindi niya binawasan. Isinalaysay niya ang lahat. Ang gabi, 5 taon na ang nakalipas. Ang pag-inom ni Elias, ang pagmamataas niya sa pagsasabing, kaya mo pa yan. Ang pagmamaneho nila sa madilim na kalsada, ang biglaang pag-iwas sa isang tumatawid na aso, ang pagkawala ng kontrol, ang nakakabinging tunog. Hindi kami ang nabangga, Liway, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Kami ang bumangga. Ikinuwento niya ang pagbaba niya sa sasakyan, ang nakita niyang wasak na kotse, ang babaeng walang buhay sa driver's seat, at ang batang lalaki sa likod. Umiiyak, takot na takot. Dapat tumawag ako ng pulis. Dapat tinulungan ko sila. Patuloy niya, ang bawat salita ay isang pag-amin sa impyerno. Pero natakot ako, anak. Natakot ako para sa pangalan ko. Para sa kumpanya, para sa pamilya Alcaraz. Naging duwag ako. Ikinuwento niya kung paano niya tinawagan ang kanyang mga abogado sa halip na ambulansya, kung paano niya binayaran ang mga tamang tao, kung paano nila itinago si Elias at pinalabas na hit and run ang kaso na tila sila ang biktima. Ang pangalan ng batang yon ay Angelo Reyes. Pagtatapos niya, ang kanyang tingin ay nakatutok sa sahig. Hindi kayang salubungin ang mga mata ng sariling anak. Pero kilala natin siya sa pangalang Diwa. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Handa na si Castor sa lahat. Sa galit, sa sumpa, sa pagkamuhi. Handa na siyang itakwil ng sarili niyang anak. Karapat dapat siya rito. Ang kwento ng kanyang ama ay pumasok sa pandinig ni Liwayway hindi bilang isang salaysay, kundi bilang isang lason na dahan-dahang gumapang sa kanyang buong sistema. Ang bawat detalye ay isang piraso ng isang puzzle na ayaw niyang buuin, ngunit kusa na lamang nabubuo sa kanyang isipan. Ang aksidente, ang pagkamatay ng isang ina, ang isang batang naiwang mag-isa sa mundo. Si Diwa, bigla, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang kalungkutan sa mga mata nito kapag napag-uusapan ng pamilya. Ang pag-iwas nito sa mga tanong tungkol sa nakaraan. Ang kakaibang kapanatagan nito na tila nagmula sa isang malalim na pinaghugutan ng sakit. Ang kanyang unang reaksyon ay isang matinding kirot, hindi galit, kundi isang napakalawak at nakalulunod na kirot. Kirot para sa batang si Diwa na nawalan ng lahat. Kirot para sa ina nitong hindi na nito muling mayayakap. Kirot para sa sarili niya na naging sentro ng isang napakasaklap na trahedya. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang kirot para sa lalaking nasa harapan niya. Ang kanyang ama, ang kanyang bayani, ang kanyang halimaw. Umiyak siya. Ngunit hindi ito ang yak ng isang batang inagawan ng pag-asa kanina lamang. Ito ay ang iyak ng isang babaeng biglang nakita ang buong bigat ng kalungkutan ng mundo. May karapatan si Diwa na magalit. May karapatan siyang maghiganti. May karapatan siyang sirain sila, tulad ng pagsira ng kanilang pamilya sa pamilya niya. Pero hindi iyon ang ginawa niya.
Naalala niya ang mga hapon nilang nag-uusap. Naalala niya ang mga kwento nito tungkol sa mga bituin. Naalala niya kung paano nito hinawakan ang kanyang kamay at sinabing, ang tunay na lakas ay nasa loob. Hindi lakas para sa paghihiganti ang itinuro nito sa kanya, kundi lakas para umasa, lakas para maniwala. At doon, sa gitna ng kanyang mga luha, isang katotohanan ang suminag na parang araw matapos ang isang bagyo. Ang himala ay hindi ang pakiramdam sa kanyang mga daliri. Ang tunay na himala ay si Diwa, ang kanyang pagpili na magbigay ng lunas sa halip na manakit. Ang kanyang pagpili na magtayo sa halip na magwasak. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nakita niya ang kanyang ama, isang makapangyarihang lalaki na ngayon ay nakayuko, wasak at duguan. Isang hari na nawalan ng korona at kaharian. Isang taong naliligaw at nag-iisa. Inabot niya ang nanginginig nitong kamay. Ang kamay na may dugo. Ang kamay na sumuntok sa salamin. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang ama. Hindi paghihiganti ang dala niya, Papa. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Puno ng isang kapangyarihang ngayon niya lang naramdaman. Dinala niya ang pag-asa. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Ang kanyang mga daliri ay nagbigay ng kaunting lakas sa nanghihinang lalaki. Hanapin na niyo siya. Utos niya, hindi isang pakiusap, kundi isang direksyon. Hanapin na niyo siya at humingi kayo ng tawad. Natigilan si Castor. Tumingin siya sa kanyang anak na tila ngayon lang niya ito tunay na nakita. Hindi isang pasyenteng lumpo, kundi isang babaeng buo ang puso. Isang babaeng nagtuturo sa kanya kung ano ang tama. Tumango siya ng dahan-dahan. Binitiwan niya ang kamay nito at tumalikod. Walang salitang namutawi, ngunit ang kanilang mga mata ay nagkaintindihan na. Mabilis siyang bumaba, kinuha ang unang susi ng kotse na kanyang nakita at umalis. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng lungsod ng Hiraya ay lumalabo sa kanyang mga mata dahil sa mga luhang hindi niya pinipigilan. Saan niya hahanapin ang isang batang walang tirahan? Saan niya hahanapin ang isang kaluluwang winasak niya? At pagkatapos, isang lugar ang pumasok sa kanyang isipan. Ang simula. Ang lugar kung saan ang tadhana ay kumatok sa kanyang bintana. Itinutok niya ang manibela patungo sa Plaza Pag-asa. Nang marating niya ito, ang gabi ay malalim na. Ang plaza ay halos walang tao. Ipinark niya ang kotse at bumaba. Iginala niya ang kanyang mga mata sa mga bakanting bangko, sa ilalim ng mga puno, sa mga madidilim na sulok. Wala. Napasuntok siya sa hangin sa kanyang pagkabigo. Huli na ba ang lahat? Akmang tatalikod na siya para bumalik sa kotse nang may isang figura siyang naaninag sa di kalayuan. Sa ilalim ng isang solong poste ng ilaw, sa pinakadulong bangko, ang mismong bangko kung saan siya unang nilapitan nito, may isang batang nakaupo. Si Diwa. Nakaupo lang ito roon, nakatingala sa mga bituin, na para bang hinihintay siya sa buong panahon na yon. Ang bawat hakbang ni Castor Alcaraz sa sementadong daan ng Plaza Pag-asa ay tila isang milya ang haba. Ang hangin ng gabi ay malamig. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng kahihiyan na nagnininga sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw, si Diwa ay nakaupo. Isang maliit na figura sa gitna ng malawak na kadiliman. Ngunit sa sandaling iyon, ang bata ang tila mas malaki kaysa sa buong lungsod. Huminto si Castor ilang talampakan mula sa bangko. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Walang salita sa anumang lengguwahe ang sapat para punan ang 5 taon ng kasalanan. Hindi lumingon si Diwa, ngunit nagsalita ito, ang boses ay kalmado. Malamig po ang gabi. Isang simpleng pangungusap, ngunit para kay Castor,
Ito ay isang imbitasyon. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ngunit sa halip na umupo sa tabi nito sa bangko, isang bagay na hindi niya naramdaman na karapat-dapat siya. Ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya. Umupo siya sa malamig at maruming semento ng bangketa sa paanan ni Diwa. Ang bilyonaryo, ang hari, ay inilagay ang sarili sa lupa sa parehong antas ng isang batang kalye. Ito ang unang hakbang ng kanyang pagsuko. Ilang minuto silang tahimik. Tanging ang malayong ugong ng trapiko at ang sarili nilang paghinga ang maririnig. Patawad. Ang salita ay halos pabulong, garalgal, at basag. Ngunit sa katahimikan ng gabi, ito ay umaling-aungaw na parang isang kulog. Tumingin si Castor, hindi sa mukha ng bata, kundi sa mga paa nitong walang sapin. Patawad sa pagkuha ko sa nanay mo, sabi niya. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo. Patawad dahil naging duwag ako, dahil mas pinili kong iligtas ang pangalan ko kaysa sa kaluluwa ko. Ang mga salita ay nagsimulang dumaloy, hindi na napigilan. Isang baha ng pagkakasala na 5 taon niyang kinimkim. Patawad sa pagtatago ko, patawad sa lahat ng kasinungalingan, at patawad sa ginawa ko sa'yo kanina, sa pagtataboy ko sa'yo, sa pagsigaw ko sa'yo. Napayo ko siya, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Hindi mo yun deserve. Walang sino man ang may deserve noon. Hindi siya humingi ng kapatawaran bilang kapalit. Inilatag lang niya ang kanyang kasalanan sa paanan ng batang winasak niya. Isang handog ng isang sirang-sirang puso. Hinintay niya ang hatol, ang galit, ang sumpa. Ngunit katahimikan lang ang kanyang natanggap. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nakita niya si Diwa na nakatingin sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay hindi puno ng galit. Ang mga ito ay puno ng isang malalim at nakakakilabot na pag-unawa. Alam ko na po noon pa, mahinang sabi ni Diwa. Natigilan si Castor. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Bago pa man ako kumatok sa bintana ninyo, pagpapatuloy ni Diwa, alam ko na po kung sino kayo. Alam ko po ang ginawa ninyo. Ang revelasyon ay isang sampal na mas malakas kaysa sa suntok niya sa salamin. Ang lahat ng kanyang akala na ito ay isang pagkakataon na ang bata ay walang alam, ay gumuho. Pibakait. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Bakit? Hindi ka naghiganti? Tumingin si Diwa sa kalangitan, sa mga bituing kumukutitap. Dahil may huling sinabi sa akin ang nanay ko bago siya mawala. Sabi nito, isang bahagyang panginginig ang dumaan sa boses nito. Nakahawak siya sa kamay ko noon, sa loob ng kotse. Sabi niya, Angelo, kahit anong mangyari, huwag mong hayaang patayin ng galit ang puso mo. Angelo, ang tunay nitong pangalan. Sabi niya, patuloy ni Diwa, ang mga mata ay tila nakikita ang isang malayong alaala. Mas mahalaga daw po ang paghihilom kaysa sa paghihiganti. Dahil kapag naghihiganti ka, pareho lang kayong talo ng kagalit mo. Ibinaba nito ang kanyang tingin at sa pagkakataong ito, diretsong tumitig kay Castor. Gusto kong malaman kung totoo ang sinabi ng nanay ko. Kaya hinanap ko po kayo, hindi para manakit, kundi para tingnan kung may natitira pa pong kabutihan sa puso ninyo. Gusto kong makita kung ang lalaking sumira sa buhay namin ay isang halimaw o isang tao lang na naligaw. Hindi na kinaya ni Castor. Humagulgol siya. Isang iyak na walang tunog. Isang pagyanig ng buong katawan. Ang bigat ng kasalanan na pinalala ng bigat ng hindi ka panipaniwalang pagpapatawad. Ang batang ito na dapat ay kaaway niya. Ang nag-iisang taong tunay na nakakita sa kanya. Bakit? Muling tanong ni Castor. Ang boses ay babasag na basag.
Bakit mo ginawa yon para sa amin? Bakit mo tinulungan si Liwayway? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Isang ngiting puno ng pait at tamis. Dahil noong gabing kumatok ako sa bintana ninyo, sabi nito. Sa likod po ng lahat ng yaman at kapangyarihan, nakita ko rin po ang sakit sa mga mata ninyo. Tumingin ito kay Castor, at ang mga mata nito ay tila isang salamin, katulad ng sakit na naramdaman ko. Sa sandaling iyon, ang agwat sa pagitan nila, ng mayaman at mahirap, ng salarin at biktima, ay nawala. Ang natira na lang ay dalawang kaluluwang nasugatan, dalawang pusong naghahanap ng lunas. Pinunasan ni Castor ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa bata, isang anghel na nagkatawang tao, isang himala na gawa sa buto at laman. Isang pamilya ang kinuha niya rito. At sa isang iglap ng kabaliwan, ng desperasyon, ng isang bagong pag-asa, naisip niya na marahil may maibabalik siya. Nanginginig, tumayo siya. Hinarap niya ang bata, hindi bilang isang hari o isang salarin, kundi bilang isang tao lamang. Diwa, Angelo, sabi niya, ang mga salita ay maingat na inilalatag sa hangin. May pamilya ka pa ba? Umiling ang bata. Huminga ng malalim si Castor. Itinaya niya ang lahat sa isang tanong na isinilang mula sa kaibuturan ng kanyang bagong tuklas na pagkatao. Gusto mo bang? Tanong niya. Ang boses ay halos isang bulong, puno ng takot sa posibleng pagtanggi. Maging anak ko? Lumipas ang ilang buwan. Ang bahay liwanag ay hindi na isang bahay na may pangalan lamang. Sa unang pagkakataon, ang liwanag ay tunay ng nananahan sa loob ng mga pader nito. Ang umaga ni Liwayway ay hindi na nagsisimula sa tunog ng kanyang alarm clock o sa pagpasok ng isang nurse. Nagsisimula na ito sa amoy ng sinangag at mainit na kape at sa tunog ng mahinang tawanan mula sa kusina. Mula sa kanyang silid, na ngayon ay mas madalas nang bukas ang pinto. Naririnig niya ang boses ng kanyang ama at ni Diwa. Papa, sigurado ka bang ganyan ang pagprito ng bacon? Tanong ni Diwa, may halong panunokso sa boses. Siyempre, sagot ni Castor, at narinig ni Liwayway ang tunog ng pag-turn over ng mga piraso sa kawali. Ako ang hari ng kusinang ito. Ang hari na laging nasusunog ang kanin. Isang malutong na halakhak ang narinig ni Liwayway mula sa kanyang ama. Isang tunog na dati kasing dalang ng isang eclipse. Ang dating malupit at makapangyarihang bilyonaryo ay ngayon isang amang natututong magluto ng almusal para sa kanyang mga anak. Dahan-dahan, gamit ang lakas ng kanyang mga braso, inilipat ni Liwayway ang sarili mula sa kama papunta sa kanyang wheelchair. Pagkatapos ay kinuha niya ang pares ng metal na saklay na nakasandal sa pader. Ang mga ito ay naging extension ng kanyang katawan, mga simbolo ng kanyang unti-unting paglaya. Pagdating niya sa dining area, naabutan niya ang dalawa na nag-aayos ng mesa. Si Diwa, legal nang si Angelo Diwa Alcaraz, ay may suot na apron na mas malaki pa sa kanya. Si Castor naman ay may bahid ng mantika sa pisngi. Ang eksena ay simple, ordinaryo, at para kay Liwayway, ito ang pinakamagandang bagay sa buong mundo. Ayan na pala ang ating prinsesa, bati ni Castor. Ang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal. Prinsesa na naman, ngiti ni Liwayway. Baka masanay ako. Dapat lang, sabi ni Diwa. Ikaw ang boss dito, di ba? Habang sila'y kumakain, ang katahimikan ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng komportableng pagkakaintindihan. Nagkwento si Diwa tungkol sa bago niyang natutunan sa eskwelahan. Nagbahagi naman si Castor ng kanyang mga plano para sa bagong pundasyon na kanilang itinatag. Matapos ang insidente sa plaza, tinupad ni Castor ang kanyang pangako. Kusa siyang nagtungo sa mga awtoridad.
at inamin ang lahat tungkol sa pagtatakip sa kasalanan ni Elias. 5 taon na ang nakalipas. Hinarap niya ang batas. Hindi siya nakulong, ngunit pinatawan siya ng malaking multa at daan-daang oras ng community service. Ang pera mula sa multa ay napunta sa isang pondo para sa mga biktima ng reckless driving. Si Elias naman ay sumailalim sa rehabilitasyon at binigyan ng bagong pagkakataon. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagtatatag nila ng Diwa Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga batang kalye at mga pamilyang biktima ng mga aksidente sa daan. Ito ang naging paraan ni Castor para bigyan ng kahulugan ang kanyang pagkakasala. Isang hapon, habang nagpapahinga si Liwayway sa sala, isang hindi inaasahang bisita ang dumating, si Dr. Victoria Lazaro. Tumayo si Castor para salubungin ito, ngunit wala ng tensyon sa pagitan nila. May daladalang isang kahon ang doktora. "Para sa'yo ito, Diwa," sabi ni Dr. Lazaro. Iniabot ang regalo sa bata. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang karaniwang seryosong mukha. Binuksan ito ni Diwa. Isang science kit. "Wow! Salamat po, Tita Doktora. Sabi ko sa'yo, naniniwala ako sa siyensya," sabi ni Dr. Lazaro, bumaling kay Castor. "Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ang siyensya at medisina, kayang ayusin ang katawan, pero may mga bagay na hindi nito kayang ibigay." Tumingin siya kay Liwayway, na ngayon ay nakangiti sa kanya. Hindi maipaliwanag ng anumang libro ang spark na kailangan para magsimula ang isang pasyente na lumaban. At ang spark na yon, ikaw ang nagdala, Diwa. Nagkamayan sila ni Castor, isang pagkakamay na sumisimbolo sa pagtanggap, respeto, at paghilom. Nang hapong iyon, dinala ni Castor at Diwa si Liwayway sa hardin. Ang parehong hardin kung saan gumuho ang kanilang mundo. Ilang buwan na ang nakalipas. "Handa ka na?" tanong ni Castor. Tumango si Liwayway. Ang puso ay kumakabog sa pananabik at kaunting takot. Maingat siyang tumayo mula sa wheelchair, nakahawak sa kanyang mga saklay. Si Castor ay nasa kanyang kanang tabi. Si Diwa ay nasa kaliwa. Sila ang kanyang mga haligi. "Isa," bilang ni Diwa. Huminga ng malalim si Liwayway. Itinaas niya ang kanyang kanang paa. Naramdaman ang pag-igting ng kanyang mga kalamnan at maingat na inihakbang ito pasulong. Tumama ang saklay at paa niya sa damuhan. Nanginginig. "Dalawa," sabi ni Castor. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang kaliwang paa naman, mas mahirap, mas nanginginig. Ngunit itinulak niya. 1, 2, 3, 4 na hakbang. Huminto siya, humihingal. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. 4 na maliliit na hakbang, ngunit para sa kanya, ito ay isang pagtawid sa isang napakalawak na karagatan. Napatingin siya sa kalangitan. Ang araw ay nagsisimula ng bumaba, nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa mga ulap. Isang papalubog na araw, ngunit para sa kanya, ito ang simula ng amoni, isang bagong umaga. Ang kanyang Liwayway, isang ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pag-unawa at pasasalamat. Tumingin siya sa 2 pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. "Ngayon," bulong niya, habang ang huling sinag ng araw ay dumampi sa kanyang mukha. "Naiintindihan ko na ang pangalan ko." Ang kwento ng pamilya Alcaraz ay hindi nagtapos sa mga unang hakbang ni Liwayway sa hardin. Sa katunayan, doon pa lamang ito tunay na nagsimula. Hindi ito isang kwento na may perpektong pagtatapos na, tulad ng sa mga fairy tale. Ito ay isang kwento ng totoong buhay, puno ng mga peklat, mga alaala ng sakit, at araw-araw na pagpili na maging mas mabuti. Ang Diwa Foundation ay lumago. Mula sa isang maliit na opisina
Sa isa sa mga gusali ni Castor, ito ay naging isang kanlungan para sa mga batang nangangarap at isang tanglaw para sa mga pamilyang nawalan ng pag-asa. Ipinapakita sa isang mabilis na montage ang mga eksena. Si Castor, na dati nagsasalita lang sa harap ng mga board members, ngayon ay matiyagang nakikipagkwentuhan sa mga batang ulila. Si Diwa, na minsay natutulog sa karton, ngayon ay nagbabahagi ng kanyang mga libro at laruan sa mga bagong kaibigan. At si Liwayway, mula sa kanyang wheelchair, ay naging boses ng inspirasyon. Nagbibigay ng mga seminar tungkol sa lakas ng loob at pagbangon mula sa kabiguan. Ang kanilang pamilya ay hindi na isang tatsulok ng kalungkutan, kundi isang bilog ng pagmamahal. Isang bilog na hindi perpekto ang hugis, may mga gasgas at uka. Ngunit matibay, dahil ito ay pinagsama-sama ng pagpapatawad. Isang maaraw na hapon, makalipas ang isang taon, ang pamilyang Alcaraz ay bumalik sa isang pamilyar na lugar, Plaza Pag-asa. Ang plaza ay masigla. May mga batang naghahabulan, mga magkasintahang magkahawak kamay sa mga bangko, at mga nagtitinda ng ice cream. Ngunit para sa kanila, ang lugar na ito ay sagrado. Ito ang kanilang simbahan. Ang lugar kung saan ang isang basag na kaluluwa ay nakatagpo ng isang batang anghel. May dalang isang malaking saranggola, si Castor, hugis agila. "Handa ka na ba, Diwa?" Tanong ni Neneng niya. Isang malawak na ngiti sa kanyang mukha. "Opo, Papa," masiglang sagot ng bata. "Ako ang hahawak sa PC. Tuturuan kita kung paano," sabi ni Castor. Hindi. Isang boses ang pumutol sa kanila. Pareho silang napalingon. Nakatayo roon si Liwayway. Hindi na siya naka-wheelchair. Hindi na rin siya gumagamit ng saklay. Ang kanyang paglalakad ay may bahagyang kumpas. Isang permanenteng paalala ng kanyang pinagdaanan. Ngunit siya ay nakatayo sa sarili niyang mga paa. Matatag. Malaya. "Ako ang magtuturo sa kanya," sabi ni Liwayway. Kinuha ang pisi ng saranggola. "Kayo kasing mga lalaki, lagi na lang nagmamadali." Nagkatinginan si Castor at Diwa at sabay na nagtawanan. Tinuruan ni Liwayway si Diwa kung paano hintayin ang tamang ihip ng hangin, kung paano dahan-dahang bitawan ng pisi, kung paano makipaglaro sa kalangitan. "Ngayon na!" sigaw ni Liwayway. Tumakbo si Diwa at kasabay ng malakas na ihip ng hangin, ang saranggola ay umangat, pataas ng pataas, hanggang sa ito'y naging isang maliit na tuldok sa malawak na asul na kalangitan, sumasayaw sa hangin ng may kalayaan. Magkakatabing tumayo ang tatlo, ama, anak na babae, at anak na lalaki. 3 taong winasak ng iisang trahedya at binuo muli ng iisang himala. Hinawakan ni Castor ang balikat ni Liwayway. Hinawakan naman ni Liwayway ang kamay ni Diwa. At si Diwa, habang nakatingala sa saranggola, ay ngumiti. Ang kanilang pangarap, ang kanilang hiraya, ay hindi na tungkol sa paglakad o paggaling. Ito ay tungkol sa pagiging magkakasama. Ito ay tungkol sa paghahanap ng liwanag sa pinakamadilim na gabi. Ito ay tungkol sa pag-alam na ang bawat pagtatapos ay maaaring maging isang bagong simula. At habang ang agila ay patuloy na lumilipad sa kalangitan, ang kwento nila ay nagpatuloy. Isang kwentong nakaukit hindi sa bato, kundi sa hangin. Isang paalala na ang pinakadakilang himala ay hindi ang pagbabago ng ating kapalaran, kundi ang pagbabago sa ating mga puso. At dito nagtatapos ang kwento ni na Castor, Liwayway at Diwa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa isang paglalakbay na puno ng sakit, pag-asa at sa huli ng paghilom. Ang pagsulat sa Ang Ating Hiraya ay isang malalim na karanasang personal. Para bang naging totoo sila sa aking isipan at bawat luha at ngiti nila ay aking naramdaman na naway naramdaman din ninyo. Ipinapaalala sa atin ng kanilang kwento na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot
sa nakaraan, kundi ang pagharap dito ng may tapang at pag-unawa. Ipinakita nito na ang pag-asa ay isang buto na kayang tumubo kahit sa pinakatigang na lupa. Basta't didiligan ito ng kabutihan at pagmamahal, lahat tayo ay may kanya-kanyang hiraya, isang pangarap na muling mabuo, muling magmahal at muling magsimula. Sapagkat sa huli, ang pinakamalaking himala ay hindi ang mga bagay na nakikita ng mata, kundi ang pagbabagong nagaganap sa loob ng isang puso. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga